na po ba kayo nag-movie? Pandemic. Pandemic. Ayos din, ano? Meron kayo alternatibong pagkakakitaan. Pero nung unang yung sa dati may-ari itong movie, wala, mahirap ang kita. Pero ngayon naghahawak na ng card, kahit paano, kumikita na. Oo nga, at least nga nagkaroon ng ano. Ano ba trabaho niyo po dati? Siniro. Ako sinero, nagsarado yung restaurant nyo. Na hindi naman nagpahinga nung pandemic. Oo, nagpahinga kasi mali. Tapos na kami, matagal ako na palit. Dito ako nag-ano. Permanente na po. Oo, tapos binayaran ako. Tuluyan na. Matagal din po kayong kortinero. Oo, pero hindi rin ano rin, siguro mga 10 taon na naging kortinero. Pero mga 20 taon na sa lahat. Simula kasi sa washing eh. Nag-umpisa kayo sa dishwasher. Dishwasher, tapos lugar sa kusina. Mas malaki yung kita nyo ngayon kaysa kusinero, no? Hindi ko rin masiguro. Pero kung titignan mo sa record, malaki sana. Oo, kaya lang dito po, kailangan ng araw-araw kayo lumalabas talaga. Hindi rin hindi rin maikot. Hindi katulad ng may sahod ka na. Oo, na-fix po. Oo, pagkadating ng may matanggap ka kagad na buho. Ito, sa araw-araw may pira. Nagde-depende sa inyo pagka parang no work, no pay to eh. Oo. Pero mas maluwag po yung oras nyo ngayon dito. Ay, maluwag. Pag inaalok nga ako pabalikin, hindi mayaw na ako. Oo, nahawak niyo yung oras nyo kasi dito eh, no? Ang ano ko kasi sa trabaho sa kante, palagi ako napalagay sa pangumaga. Umaga. Oo, yung pangalmusal. Kailangan magising ako yan, alas 3. Tapos, bibiyahe, papunta sa magmotor na nga. So, pagkarating ako mga alas 5, yan, simula nang magtrabaho yan. 2 oras ang biyahe nyo? Minsan. Layo. Hindi naman sa... Minsan hindi mga... Kasama na yung pagbigo. Oo. Oo. Nag-alam ako, alas 3. Ang kaso, may edad na. Pagdating mo lang ng... Pagkalibawa, hindi naman... Baka uwi ng alas 5, alas 6. Apo. O, tulog. Higa. At hindi naman ka diretso tulog, magpapanood ka ng TV. Oo. Minsan, mga 9, alas 10 talaga makatulog. Pagka makaihi ka ng alas 12. Hindi ka na matutulog nun. Hindi na matulig makatulog. Pag may edad para ganun na, ano? Oo. Hindi pagka alas 3, magkantay ka na lang mag-alam yung alas 3. Kaya ang sama pa, minsan, kung kailan malapit na alas 3, saka ka balik sa tulog. Kailangan nyo nang pumasok. Oo. Mabilita ka na lang maligo. Mas maganda pala yung oras nyo ngayon. Oo, mas maganda po. Pag halimbawa, matagal ako makatulog, kaya magiging oras doon eh. Oo, kasi manili. Wala naman Oo. alas 20. Pwede pa yun kasi wala namang pumapasok na madaling araw masyado eh. Oo. Pero yun, kung nakaka 160, ayos din, ano? Kayang-kaya palang mahulugan yung mga motor, no? Okay, kaya pa sa mga Instagram. Ang ano lang kasi nito, halimbawa, katulad dito. Dapat biyahe natin mga kalahating oras. Dapat na Na traffic.
ka makapaghapit kung meron kang hahapitin na gagastusin ka. Oo. Pwede kang mag-ano ng pera. Makapag-ipon talaga. Oo. Nasa sa tao talaga rin, no? Pati po ito parang negosyo na rin di ba? Oo. Dito mabilis dito yung daan. Ilan taon na po ba kayo? 54 na. 54. Dito na kayo magre-retire. Kapag 54 medyo may mga sakit-sakit na lumalabas. Oo, mayroon ng ano. Mayroon na ano, kahit paano, hindi pa naman masyado. Ang mga anak nyo malalaki na rin po. Oo, malaki na. May mga ano na. Graduate na po. Hindi ako, wala akong napagpaaral na anak. Puro ano, yung isa kong anak na nandun sana sa akin, naiinis ako nung mag-aaral siya diyan sa Marikina. Opo. Oo, high school. Kung kaya na hingi ng pira pag research, puntahan mo doon sa ano, shop. Ano ba yan? Internet shop. Computer siya pa po. Computer shop. Nagnood ng basketball ng maliliit yung mga laro ng maliliit na Naglalaro. oo, yung maliit yung mga basketball, maliit na tao, tapos Sabihin sa'yo project ano. oo, Pero naglalaro lang. Mga kabataan kasi minsan mahilig po sa ganun. sinabihan ko, tigilan mo ano lang mangyayari sa inyo. Hindi nakagraduate. Pero malalaki na ngayon. Nag-conductor siya sa ano hindi rin marunong ano ata, panay apply, wala nang May pamilya na rin po. wala pa. Wala. Mga binata. 28 na ata yun. Mahirap pag nag-asawa siya ng ganon. Wala siyang regular na pinagkakakitaan. Ngayon, naghingi na naman ng pera, pangkain daw. Sa inyo nakaapisan pa rin po. May bahay kasi ako sa nakuha ko sa pag-ibig sana. Sa Muntalpan. Oo. Nandun siya. Doon siya umuwi. Anong nagkatamad. Kumot may matulugan. Bahala ka matulugan. Ay, yung misis nyo, ngayon ang kasama nyo sa bahay nyo, misis nyo. Ay wala. Maghiwalay na ata. Naghiwalay na kayo. Oo, nandun sa Bicol. Ano na yun pangalawang pamilya ko na yun Pangalawang pamilya na. Oo. Iba kasi rin ang ano, hindi niya kasundo yung nandoon sa bahay ngayon, anak ko sa una kong asawa. Oo, hindi niya kasundo. Hindi po kasundo. Minsan ganun ayaw magsama ng maayos. Ayaw niyang kasama Kaya umuwi po ng probinsya. Hindi, iba lang, ibang insect. Iba parang may ano ba yun, depressed ba tawag mo? May depression. Oo, may depression Pero may anak din po kayo doon. dalawa. Sinama po yung anak. Sinama doon. Dahil ayaw naman niyang ibigay sa akin. Malalaki na rin po yun. May yung bunso, 8 years old na. 8 years old. Oo.
merong ano, mga city na ata yung Dalagita. Eh, iba ang ano eh, kaya na magkahiwalay talaga ako. Hindi naman ako aasa pang gagaling yung ganung style. Yung mga, alam mo yung mga sakit na ano, yung parang baliw-baliw na. Ganun po ba? Oo. Laging nagagalit sa inyo. Oo, na gagalit na inano ako. Baka si Losa. Pagka hindi naman siguro. Dahil ngayon nga sabi nga niya sa akin na dahil bata-bata pa kasi siya kaysa akin eh. Bata po. Oo. Kaso naiba nung nagkahiwalay kami nung iniwanan ako nung unang anak namin. May anak kami. Oo. Iniwanan ako. Nag-abroad siya. Eh, marami silang problema sa bahay nila. Dahil nagka-cancer yung nanay. Na para siyang na ano siguro masyadong nalungkot. Yung unang asawa niya nagka-cancer. Hindi, yung babae na yun, yung pangalawang asawa ko. May sakit yun. Ay, dahil sa yung ano nga, Naiisip. nandun kasama mo. Nakaisip siya rin ng mga magulang. Opo. Namatayan pa siya ng kapatid. Kaya nagkaroon siya ng depression. Baka nga. Yung pala sabi yun daw dahilan. Ngayon ang iniisip ano na palaging yung nag-iisip na makababanatan mo na yung anak naming Dalagita. Ganun. Oo, kaya wala na, di na talaga ako magsipagbalikan sa kanya. Hindi na, kaya wala na talaga yan. Marami kang naiisip eh, no? Hindi gaganda ang buhay mo pag ganyan ang kasama mo. Naku, palaging nakasilip sa'yo dahil takot na kung anong gagawin mo. Oo nga, kasi may Walang tiwala sa'yo, ay wala. Hindi na tayo magagawin. ang pag-aanak niya yun sa una, gano'n. Ha? Yung sinasabi niya, anak niya sa unang anak. Hindi, anak namin. Anak niya ba? Oo. Gano'n siya mag-isip sa inyo. Ganun sa mag-isip ka. Kasi yung mga ibang mga yung tatay niya, ganun yung mga ano niya, iniisip. Oo. Wala bang tiwala sa kapwa na? Pero nagpapadala kayo sa kanila ng tulong. Oo. Sa pamilya. Yung sa anak ko, pinadala ko dahil hindi na ako kinakausap eh. Hindi rin ako makipag-usap doon sa nanay. Opo. Ay doon sa asawa ko. Hindi na rin ako makipag-usap dahil away lang kami palagi pag nag-usap kami. Di ba? Kahit ngayon, gano'n pa rin yung ano sa inyo. Oo, ganun pa rin. Yung mga tao, alam na may something siya. Sa isip. Oo, naisip. Tapos, gagamutin, hindi siya magpagamot dahil wala daw siyang sakit. Oo nga, mahirap. Mahirap nga yung gano'n. Ganun bang isip? Kung wala, hindi yan gagaling. Dahil ano pang gagawin mo yan. Hindi ko naman kamag-anak siya. Bahala na yung pamilya niya sa kanya. Yung mga anak ko, kung paglalaki nila, nasa kanila na.
Basta sinusustentuhan nyo naman. Oo, binibigyan ko naman na nasa kanila na yun kung anong gagawin nila dun sa nanay nila pag Mahirap kasi lumala yung ganong sakit eh. meron kasi ako rin pinsa na ganyan din ang nangyari, binata. Ay hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Wala, hindi naman kahit anong paggamot nila, di naman gumalay. Mahirap din po kasi pag psychological yung sakit. Oo. Minsan po nasa lahi rin yan. Pwede rin, masalain. Parang naman. Pero may nakausap din ako may ganyan din ang naramdaman niya dati. Pero paglabanan naman niya eh. Opo. Minsan kaya pag nakakaranas po kasi ng mga mabibigat na problema, nati-trigger po yung mga ganong sakit. Kaya dapat medyo aalalayan mo rin, hindi mo masyadong bibigyan ng stress ka. Oo, ganyan ang ano. Sa yung nakausap namin doon din sa kanila, ang nangyari doon sa kanila, sa kanya, namuhunan siya ng resort doon sa gilid ng ilog. Aba, Gilid ng ilog sa ilalim ng tulay. Pero maganda liguan. Parang namuhunan siya doon. Ang nangyari na ano ba yung binaha ng wasahod yung kanyang pinagtatay ng mga kubo-kubo. Naubusin ka ng pisa. Kaya parang resort, gano'n. oo. Kaya ang nangyari, para daw hindi siya makatulog na eh. Kasi nakaranas siya ng matinding problema. Oo. Kaya, pero may napag-isipan daw niya talaga eh. Paglabanan. Kung magtuloy-tuloy ako nitong magagali ako nito. Kasi yung ginawa niya, minsan ng stress tab lang. Stress tab. Oo, tapos para hindi na siya masyado nag-isip. Nawala naman daw eh. Pero iwan ko lang, kung mawala pa kaya yung saluyan naman. Minsan kasi hindi naman worth yung mag-alala ka dun sa mga pang bagay na pang material eh, kasi yung buhay mo naman ang mawawala. Oo. Iwan ko lang yung asawa ko naman. Hindi naman siya hindi naman niya tanggapin na may sakit siya. Wala naman yung dipikto sa kanya. Pero pag ikaw ang kasama, Malalaman. malalaman yung dahil gano'n kung magising na lang ng mga alas, kung mga tulog buti, gising alas 11 sa pagisingan kung ano ang ginagawa, tapos na dami, iinom pa ng kape. Ang lakas uminom ng kape, nakatulog mo maayos. Mahirap nga rin po eh. Dapat talaga mapapagamot gano'n. Oo, dapat sana. Kung maano nga. Kawawa ngayon doktora na yung lalong kawawa yung nanay niya. Dahil magagasto para mapapatahin yung doktora sa bahay nila. Habulin na itong tawag yung doktora. Sigaw-sigawan. Ilan taon na ba yung napakasawa niyong pangalawa? Ano na yan? 54 ako ngayon. 44 na rin talaga ngayon. 10 taon po yung agwat mo. Oo.
kabila pa ang traffic. Dito maluwag.